Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Marami po nagtatanong sa akin, Doc, anong oras dapat maligo ang isang tao? Ang sagot ko naman po ay, ang pagliligo po ba ay meron bang exact time or definite time para sa lahat ng tao or nagdedepende po sa tao? So anong basihan kung anong oras dapat tayo maligo? Ang basihan po natin ay kung anong sadya ng pagliligo. Ang sadya po ay walang iba kundi pag marumi po yung katawan natin, ay dapat po maligo po tayo. Ibig sabihin, ang pagliligo po ay ginagawa po natin upang matanggal po ang pawis at ang amoy, syempre dahil sa pawis, ang alikabok, ang usok, at ang mikrobyo na nagdikit po sa ating katawan. Lalo na pag galing tayo sa labas. Kasi mas marumi po sa labas, sa ayaw natin o hindi, no? Lalo pag sa kalye. Maraming usok, maraming alikabok, at maraming mikrobyo. At kung mainit ang panahon, pinapawisan po tayo. So pag uwi sa bahay, syempre, pinakamarumi po yung katawan natin. Yun po ang palagi ko sinasabi sa mga nagtatanong po sa akin. Therefore, ang tamang oras po sa pagliligo ay yung minuto na dumating kayo sa bahay galing sa labas. Especially sa trabaho, lalo pag galing kayo sa factories, or kaya po mga estudyante galing sa eskwelahan. Yun po ang minuto and punto na dapat pumasok po kayo diretso sa banyo at maligo na kayo kaagad. Hindi po tama. Kailangan magpahinga kayo. Otherwise, meron na word sa Bisaya na mapas mo daw. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong ibig sabihin ng pas mo. Siguro, ang ibig sabihin ng pas mo ay in general, dahil sa pagod siguro, hihina daw ang resistensya ninyo at magkakasakit kayo. Yun po ang pag-aintindi ko sa pasmo. Hindi po totoo yan. Kahit gaano kayo kapagod, kahit galing kayo sa ulan, galing sa init, kahit pinapawisan kayo pagdating sa bahay, kahit kulang kayo sa tulog, kahit sobra kayong pagod, pag galing kayo sa trabaho o eskwelahan, dapat diretso sa banyo. Huwag na po kayo mag-upo sa bahay o kaya papasok pa kayo sa kwarto ninyo at upo pa kayo sa kama. Bakit? Kasi po, sinabi ko lang po pinakamarumi po yung katawan ninyo pag galing kayo sa labas. Ayan. Lalo pag galing kayo sa basketball o kayo sa gym. Pag uwi sa bahay diretso, banyo, ligo ka agad. There's no such thing as mapas mo, mabinat, mapanuhot, mapamaol. There's no such thing as these. Okay? Pamaol, syempre. Sa Tagalog siguro ang pamaol, ibig sabihin, pananakit ng katawan. Huwag mong sisihin yung pagliligo pag magpamaol kayo or magsakit yung katawan ninyo kinabukasan. Kaya po ito pong maling akala sa mga matatanda na akala nila dahil po sa pagliligo, dahil po sa nagrereklamo yung mga kasama nila sa bahay, mga apo, mga anak nila, akala nila nagrereklamo itong apo o anak nila, kinabukasan, masakit ang katawan ko, ma, masakit ang katawan ko, lula. Ikaw kasi naligo ka kasi kagabi, sinabihan kita, huwag kang diretso maligo. Mali po yan. Kaya huwag mong sisihin
yung pagliligo. Kasi pag sinisi mo yung pagliligo, sinisi mo yung Panginoon. Dahil po, sa pagliligo, ang ginamit po natin ay yung tubig. Yun pong purpose ng Panginoon eh. Nilikha niya yung tubig, hindi lang para inumin po natin, kundi para rin sa pagliligo, sa paglilinis ng katawan natin. Huwag mong sisihin yung pagliligo o kaya yung tubig na nilikha ng Panginoon. Pag nagkasakit ko po kayo kinabukasan, sisihin po ninyo yung ginawa ninyo kahapon o kagabi. Na galing sa eskwelahan, galing sa trabaho, dadaan pa kayo sa mall, pupunta pa kayo sa gym, o kayo magbabasketball, yun po ang dahilan kung bakit nagkasakit po kayo. Hindi po dahil sa naligo kayo, diretso sa banyo, galing sa trabaho, galing sa paaralan. Hindi po dahil sa pagliligo yan. So, balik po tayo sa pagliligo. So, kadalasan, sinasabi ko, pag galing sa eskwelahan, galing sa trabaho, diretso kayo maligo. Huwag na kayo mag-upo sa bahay. Dinadala po ninyo yung mga mikrobyo sa upuan ninyo sa bahay o kaya sa kama ninyo sa kwarto. Mali po yan. Huwag na kayo mag-upo. Diretso kayo sa banyo. Kaya po yung iba, sinasabihan ko na bago kayo umalis sa bahay na magtrabaho kayo, magpasok sa paaralan, mag-prepare na po kayo ng mga damit ninyo na isusuot po ninyo pag uwi niyo sa bahay, okay, at pagkatapos ng pagligo. Dapat i-prepare na po ninyo kung anong susuotin ninyo, okay, pag galing kayo sa trabaho, galing kayo sa paaralan, at ilagay po ninyo sa banyo para hindi na kayo pumasok sa banyo at dadalhin po ninyo ang usok, ang mikrobyo at ang alikabok sa sariling kwarto po ninyo. Itutuloy po natin ito. Kung bakit walang definite na oras kung magligo po kayo. Maraming salamat po.